For the word of God to be preached this night, let's open our Bible in 1 Peter chapter 5, verses 6 and 7. First Peter chapter 5, verses 6 and 7. In verse 6, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time he may exalt you, casting all your anxieties on him, because he cares for you. This is the word of God. Praise be to God. Ang pag-uusapan po natin ngayon, mga kapatid, is humility to God. Pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. It is a beautiful reminder for all of us, mga kapatid, that humility before God is a sign of a renewed or regenerated life. Ang pagiging proud, full of pride, is a sign of being sinful or having a sinful nature. Pero ang isang mananampalataya na totoo sa kanyang relasyon sa Diyos ay nare-restore, going back to a life of humility to God. So pag-usapan po natin itong humility na to, mga kapatid. And this is the central lesson we have. God will lift the humble believers from their God-given concerns and sufferings. God will lift the humble believers from their God-given concerns and sufferings. So the context ng ating pagiging humble sa Diyos is in the context of our concerns na pinagdadaanan, yung sufferings sa pinagdadaanan natin. And for we all know, as Christians, ang ating mga pinagdadaanan sa buhay ay God-given. And God is using yung ating mga pinagdadaanan sa buhay to exercise yung spirit-led humility, mga kapatid. So there are two reasons why we need to humble ourselves before God. Punta lang tayo sa dalawang verse, 1 Peter chapter 5, verse 6 and 7. Dalawang reason why we need to humble ourselves before God. Tingnan natin sa verse 6. Sinabi ng Apostle Peter, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you. The first reason we see this as Apostle Peter is telling us, the first reason is God is mighty. That's the first one. God is mighty. So, ayun po yung unang rason o dahilan kung bakit kailangan natin magpakumbaba, ibaba ang ating sarili sa Diyos dahil siya po ay makapangyarihan. Yung sinasabi po nating pagiging humble, mga kapatid, ay pagpapakita na ang Diyos po ay siya lamang po yung may kakayanan sa lahat ng bagay. Siya po yung may control sa lahat ng bagay. Siya po yung Diyos na alam ang lahat ng bagay. Once a believer, mga kapatid, nakita niya, naunawaan niya, at patuloy niya nararanasan kung ang Diyos ay makapangyarihan, it gives him a sense of humility na ako bilang isang nilalang ng Diyos, hindi ko alam lahat ng bagay. Hindi ko kayang gawin lahat ng bagay. Yung dalawang bagay, yung omniscient and omnipresent. Omniscient and omnipotent. No? So, yun yung makikita natin. Kaya bakit natin kailangan magpakumbaba sa Diyos? Kasi siya lamang talaga yung makapangyarihang Diyos. That's the first reason. Hindi lamang po siya ay mighty or powerful. The second reason why we need to humble ourselves before God is this. Makita natin sa verse 7.
Be humble yourselves in verse 7 because He cares for you. What does it says about God in this verse? God is loving. He is mindful of you. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin magpakumbaba sa Diyos ay dahil hindi lamang siya makapangyarihan, kundi siya din ay nagmamahal sa atin. Bagamat siya ay makapangyarihan, hindi niya ito sinasabi sa atin bilang pagmamalaki. No, mga kapatid? No? Sinasabi sa atin ng Bible in verse 7, bagamat siya ay makapangyarihan, meron po siyang pusong maibigin. Pusong iniisip kung ano yung makakabuti sa atin. Puso na naghandang mag-aruga sa atin. Yung sinasabi ni Apostle Peter, mga kapatid, God is mighty and God is loving. No? So natatandaan natin si Apostle Peter, dati po siya ay isang mananampalataya na nagtitiwala sa kanyang kakayanan at nagtitiwala sa kaya niyang isipin o yung kanyang sariling knowledge. And nung malapit nang mamatay ang Panginoong Jesucristo, nung sinabi ng ating Panginoong Jesus na ako'y mamamatay sa Jerusalem, no? Sabi, yung malapit na rin siyang ma-crucify, malapit na akong mamatay. Pero ano ang sinabi ng Apostle Peter? Out of his pride, no Lord, hindi kita iiwan. No? Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. No? And sabi niya din na hindi dapat mangyari sa iyo yan. So nakita natin yung pride ni Apostle Peter. Hindi siya humble that time. No? Maaring iniisip niya na hindi si God ay hindi ganun makapangyarihan so as to not to save the Lord Jesus Christ from angels, no? Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, I can send angels, no? Mga ganun. And maybe hindi niya naunawaan yung pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan na ang Panginoong Hesus ay kailangang mamatay sa pamamagitan ng sakripisyo doon sa krus. So makita natin dito yung picture ng sariling author kung paano siya naging proud. Kaya sinasabi niya, out of his experience perhaps, no, ganitong kailangan niyong gawin. You need to be humble because God is mighty and He loves you so much. And He loves you so much. So makikita natin dito, what is the will of God to a humble believers? Ano ba ang mangyayari or ibibigay ng Diyos? Ano ang gagawin ng Diyos o ibibigay ng Diyos sa mga tao, kanyang mananampalataya na totoong nagpapakumbaba sa Kanya? Makita natin to in verse 6. Sabi ni Apostle Peter, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God. And this is it. So that at the proper time, He may exalt you. That is the will of God for the humble believers. He may exalt you. So makita natin dito sa verse 6 na to, Apostle Peter used the mighty hand of God. You know, when we read the Old Testament, yung mighty hand of God ay makita natin in Pentateuch, in the story of Israelites. So si God, with His mighty hand, hinati niya yung Red Sea para makatawid yung mga Israelita patungo doon sa kabilang side. Yung mighty hand of God, pinakita ng Diyos nang binigyan niya ng plagues or nagpadala siya ng mga salot sa Ehipto nang sa gayon itong Pharaoh ay mapakawala nila o paalisin nila yung mga Israelites na slaves nila. Ganun yung pagpapakita ng mighty hand of God. And because of that mighty hand of God, ma-experience ng mga believer yung sinasabi na exaltation. Yung word na exalt. Pag sinabi pong exalt, mga kapatid, makita natin sa Old Testament. So the word exalt, sometimes visitation, no? Merong isang commentary, sabi niya, may the Lord may visit you. So pag sinabi pong visit sa Old Testament, dalawa pong bagay yan. Yung visit or exalt. Pag sinabi pong visit or exalt in the Old Testament is either God will exalt or visit you for blessing
Nakita natin yan in the book of Ruth. God visit Israel at nagkaroon ulit ng pagkain. Because that time, umalis si Naomi doon sa Jerusalem, pumunta sila sa land of Moab kasi walang pagkain. Pero narinig ni Naomi, the Lord visited His people, nagkaroon ng pagkain. And also in the word visit, sometimes it refers for the, the curse. Ayun yung mga ginagamit doon. So makita natin dito, ang isang mananampalatayang nagpapakumbaba sa Diyos, God may visit him not for punishment, not for curse, but for blessing. No, mga kapatid. It's either God would give solution to his problem, or God may continue to strengthen, restore, establish yung mananampalataya under sa kanyang concern or sufferings. Papakita ng Diyos yung mighty hand niya sa atin, mga kapatid. Kapag tayo ay nagpakumbaba sa Kanya, papalakasin niya tayo para mag-persevere tayo sa ating mga problema na siya mismo nagbigay, o ibibigay niya na in His proper time yung solusyon para sa concerns at mga sufferings na pinagdadaanan mo ngayon. So, kailangan talaga nating magpakumbaba sa Diyos, mga kapatid. That is the will of God. He will visit us with blessing, with strength, and the things that we need according sa kanyang kalooban. No? Hawak tayo ng Diyos pagdating sa ating mga concerns and sufferings. Well, the question, kasi ang word na humble is in command, no? In verse 6, sinabi ni Apostle Peter, humble yourselves. So it is a command. It should be a choice, not a chance. It should be part of our will, and not should be parang under compulsion, no? It should be out of our will, no? As we understand yung katotohanan ng Diyos. Paano nga ba natin mapapakita yung humility natin sa Diyos? No? Paano natin mapapakita yung pagiging humble natin sa Diyos? Tingnan natin yung verse 6 and 7. Sa verse 6, sabi ni Apostle Peter, humble yourselves to God. Verse 6, sinabi niya, humble yourselves to God. And in verse 7, sinabi ni Apostle Peter, in connection to that, casting your anxieties on Him. No? Mga kapatid, kapag sa Greek, meron lang pong isang verb, and verb is an action word. Sometimes yung verb na yon is partnered with participle or with infinitive. Nang sa gayon, yung participle or yung infinitive na yon, it would help the reader to understand ano yung pinacommand. Ang pinacommand is humble yourself. So, paano natin mapapakita na humble tayo kay God? If we are casting our anxieties on Him. Isn't it? No? Kapag tayo we are casting, no? Inilalagak natin ang ating mga pag-aalala sa Diyos, nagpapakita po yun na nagpapakumbaba tayo sa Diyos. But tingnan niyo yung verse 7. Apostle Peter used the word casting. At ang casting ay para lang sa mga mangingisda. Apostle Peter was a fisherman. So ano ibig sinabi ng pag-casting? Nagkakas tayo ng net, di ba? Ang pagkakas ng net dapat may force. At hindi ka lang nagkakas ng net na may force. Nag-expect ka na meron something na makukuha. Tama? No? So, pag huminto ka na sa bandang part ng dagat, and sa tingin mo meron dito, you are expecting, you are confident na pag kinas mo yung net na yun, meron kang makukuha. Tama? So when it comes to casting our anxieties to God, it should be you are throwing your concerns to God with confidence. God, kayo nang bahala dito sa concern ko. No? God, I believe
that you are in control of things. I cast it to you with confidence, no? At hindi lang magkakas ka na with confidence, with great expectation, God, ibibigay mo yung solusyon, ibibigay mo yung kailangan ko ngayon according to your merciful will. I hope you got that. Dahil napakaganda ng word na casting. So when we are casting, throwing our concerns to God with confidence and with great expectation, sinasabi natin, God, hindi ko kaya to. Nung the moment na sinabi, God, hindi ko kaya to, ang hirap nito, no, ang laki nito, you're acknowledging na ikaw ay mahina. You're acknowledging that you are finite being, you are so limited in situation, but you are trusting the one who is infinite, the one who is powerful, the one who is mighty, the one who is wise, the one who is all-knowing. You recognize him. So makita natin yung humility and also yung casting goes together, no, mga kapatid. So tayo, ang isang mananampalataya na lagi na nalangin para sa kanyang mga concern, ipapakita ng kanyang dependence kay God. Pero ang isang mananampalataya hindi nag-share ng kanyang ng mga prayer, ng kanyang mga concerns and sufferings kay God, ay nagpapakita na nagtitiwala siya sa kanyang sarili. Ang isang mananampalataya na hindi nagpe-pray ay nagpapakita ng self-dependence. Ang isang mananampalataya na hindi nangungusap sa Diyos ay patuloy nagtitiwala sa kanyang kakayanan, kaya niyang sa mga bagay na kaya niyang isipin lang or kaya niyang solusyonan with his own understanding. So makita natin dito, we need to humble ourselves to God by casting your anxieties to Him, my brothers and sisters. So ito po tinuturo sa atin ng Diyos, mga kapatid. No, God will lift you up from your concerns, God-given concerns and sufferings if you humble yourselves to God. Dahil sinabi po ni Apostle Peter dito, darating at darating po ang Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos. Nawa, pagpalain po tayo ng Diyos sa pag-apply po ng salita niya.